Karil POV, hindi ako nakapagsalita. Wala akong mahimigan na pagsisinungaling sa tinig niya. Ganitong ganito siya noon sa akin pero nasaktan na ako kaya ayoko magpadala. Intensyon mo man o hindi, huwag mo nang uulitin yon. Hindi mo ba inisip ang reputasyon mo? Gusto mo bang pagtawanan kanila dahil nagkaanak ka sa pangit na katulad ko? Isipin mo naman ang nararamdaman ni Maginda. Lennon, shit Maginda, and everyone. Stop calling yourself ugly cause you're not. Hindi ka pangit sa paningin ko. Tumulo ang luha ko. Halimaw lang, ganon? Karil, galit ko siyang tinignan. Ano, tama naman hindi ba? Hindi mo na kailangang ipagsampal sa akin yan dahil alam ko naman na ganyan ang tingin mo sa akin. Naaalala ko mga sinabi niya sa akin noon. Hanggang ngayon inasasaktan pa rin ako kapag naalala ko yon. Pinahid kong luha ko tumalikod sa kanya. Ayoko makita ang mukha niya. Mukhang nasasaktan kasi ito at nagsisisi. Mukhang dinadaya ako ng paningin ko. Maghahanap ako ng ibang hotel na tutuluyan namin ni Mags. Ayoko makarating to kay Maginda at mag-isip siya ng hindi maganda. You don't need to think about that woman. Hindi kami ikinasal. Napahinto ako sa pag-alis at hindi humarap dito na napaawang ang labi. Nabibingi lang ba ako? I don't have a wife. You and Max can stay here as long as you want. Gusto ko ring makasama ang anak ko at makabawi sa kanya. Please, Karil, stay here with me. May pagsamong pakiusap nito. Napalingon ako nang wala sa oras sa sinabi nito. Sakto na sumalubong sa akin ang mga asul nitong mata. Puno ng pagtatanong ang mga matang nakatingin ako dito. Si Lennon at Maginda ay hindi mag-asawa. Pero bakit? Ang sabi ni Manang sa akin noon ay ikakasal ng mga ito. Pinilig ko ang ulo. Ano man ang rason nila kung bakit hindi natuloy ang kasal ay wala na ako doon. Labas na sila sa buhay namin ng anak ko. Hindi nilingon ito na umalis na ako. Hindi magbabago ang desisyon ko. Aalis ako sa suite na ito at hahanap ng ibang hotel na tutuluyan namin ni Mags. Nakabusangot na sumandal ako sa upuan pagkatapos uminom ng juice dito sa labas ng restaurant. Kasama sila Zaf, Neri at Sam. Tinulungan nila akong humanap ng matutuluyang hotel pero ni isa'y wala kaming nakita. Kung mag-stay naman kami sa malayo ay hassle naman. Kung gusto mo aalis na lang ako sa suite ko at magpapatransfer tayo doon ni Mags para may tuluyan kayo. Wag na Sam, nakakahiya naman, tanggi ko. Alam ko kasi na may seminar itong pupuntahan at kailangan din ito ng malapit na matutuluyan. Saka nakakahiya din dito. Kamusta na nga palang mag-ama mo? Sa nakikita ko parang mahal na mahal ang ex mong anak ninyong dalawa. Siguro nagsisisi na siya sa mga sinabi niya noon sa inyo. May pinuntahan sila Zaf at Sam kaya kami na lang ni Neri ang naiwan. Nagsisisi sa sinabi sa amin, umiling ako sa kanya. Kay Mag siguro oo, pero sa akin hindi. Hindi na ako umaasa na magsisisi yun sa mga sinabi sa akin. Saka aminin ko rin kasi o hindi, talagang malaki ang kasalanan ko. Kaya naintindihan ko kung hindi niya ako mapatawad. Masaya na ako natanggap na niya ang anak namin. Nung una ayaw kong tanggapin si Lennon para sa anak ko. Hindi ko kasi makalimutan yung masakit na sinabi nito sa akin at sa anak ko. Pero kaninang umaga, nang magising ako'y nakita ko kung paano nito alagaan si Mags. Kahit wala itong alam sa pag-alaga ng batay, nakita ko ang pagsisikap nito na alagaan ng anak namin. Bigla ko natawa nang maalalang nasuka pa ito ng maamoy ang pupo ni Mags kaninang umaga. Halos tumagal ng kalahating oras bago nito nasuotan ng diaper ang anak namin. Nangangamoy comeback na ba? May panunuksong tanong ni Neri. Inirapan ko to. Hindi ako tanga para balikan ng kagaya niya, no? Saka wala na akong feelings sa kanya. Saka hello, imposible na pumatol sa pangit yon. Sukang-suka nga yun ang makitang mukha ko noon. Dahil wala naman kaming nakitang ibang hotel na tutuluyan ay wala akong choice kundi ang manatili sa suite ni Lennon. Pagkabalik ko ay naabutan ko itong karga si Mags at hinaharot ito. Hindi ko maiwasan na pagmasdan silang mag-ama. Hindi talaga may pagkakaila na isang dugulang ang nananalaytay sa ugat nilang dalawa. Magkamukha kasi sila at parang pinagbiyak lang na bunga. Nauhawa ko kaya nagtungo ako sa kusina para kumuha ng tubig sa ref. Nagulat ako dahil pagdating ko ay may nakahain ng pagkain sa mesa. Mukhang kanina pa ito nakahanda dahil malamig na. Kumain ka na ba? Napahawak ako sa dibdib sa gulat nang biglang sumulpot si Lennon sa likuran ko. Tumango ako. Oo, kumain na ako kasama sila Neri.
Kinuha ko si Max sa bisig niya. Gabi na, patutulugin ko na si Max. Sa sofa ka ba matutulog o sa kwarto? Kumunot ang noo ko na mapansing nakatingin lang ako sa akin at hindi sumagot. Lennon, you look happy. Mukhang naging masaya ka na magkahiwalay tayo. Natigilan ako sa sinabi nito pero kaagad din ako nakabawi. Ganun talaga, hindi naman ibig sabihin na mahal mo yung tao ay sa kanya naiikot ang mundo mo. Ayoko sanang pag-usapan ng mga ganitong bagay kasi nakakailang, sa totoo lang. Bago pa mapunta sa kung saan ang usapan ay tinalikuran ko na siya. Hindi ako naging masaya nang mawala ka, Karil. Napahinto ako't napalingon sa kanya, nabibingi na yata ako. Hindi naging masaya? Nagpapatawa ka ba? Inis na hinarap niya ito. Anong gusto mong palabasin ngayon na ako pang dahilan kaya hindi ka sumaya? Puno ng sakit at tinanakit na tiningnan ko siya. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang iwan ka namin ng anak mo't maglaho sa buhay mo. Kung hindi ka naging masaya, sisihin mo sarili mo. It's your fault anyway. Tinalikuran ko siya dahil baka ano pang masabi ko sa kanya. Ayoko naman na palagi kaming ganitong nag-aaway sa harap ng bata. Wala akong anak na halimaw. Uminit na naman ang ulo ko nang maalala yon. Hindi siya naging masaya kasi hindi sila naikasal ni Maginda. Well, karma na yun sa kanya. Kinabukasan, akala ko hindi natatayo si Lennon para lapitan ako dahil sa mga sinabi ko sa kanya kahapon pero mali ako. Tumayo siya buhat si Mags pero this time ay tumikim lang siya at hindi nagkomento. Hanggang sa umabot na ang huling araw ng contest, hindi na kami nakapag-usap. Kapag sinusubukan nitong lapitan ako, ay umiiwas ako. Wala nang dahilan para mag-usap pa kami. Hindi niya inungkat ang tungkol sa custody ng anak namin, so I guess okay na kami about doon. Yun naman ang mahalaga, ang magkasundo kami pagdating sa anak naming dalawa. Karil, congratulations! Sabi na nga ba't ikaw ang mananalo? Natupad din sa wakas ang pangarap mo. Masaya ako para sa'yo. Sigurado ako na matutuwa din si Lola sa lahat ng mga achievements mo. Maluhaluhang sambit ni Neri pagkatapos ko manalo sa contest. Nag-init ang sulok ng mata ko. Akala ko noon hanggang pangarap lang ako. Pero ngayon, heto ako't unti-unti na natutupad ang mga pangarap ko. Salamat sa mga taong sa paligid ko na tinulungan ako. Kung hindi rin naman dahil sa kanila, ay hindi ako aahon. Pagkatapos ako i-congratulate nila Zaf at Neri kasama nilang umalis si Max at iniwan kami ni Sam. Congrats, Karil. Masaya ako natupad ng isa sa mga pangarap mo. Alam kasi nito mga gusto kong ma-achieve dahil sa kadaldalan ng kaibigan ko at nobyo nitong si Zaf. Inalis ko ang apron ko at nakangiting humarap sa kanya. Salamat, Sam. Lumagpas ang tingin ko dito at napatingin sa likuran nito sa dulo ay nandun si Lennon. Nakatayo at nakasandal sa pader habang nakapamulsang nakatingin sa amin. Nabigla ako nang ganapin ni Sam ang kamay ko. Hindi ako nakapag-react sa gulat. Napakaraming tao sa paligid, ang iba ay nakatingin pa sa amin. Hindi ko tuloy magawang bawiin ang kamay ko dahil baka mapahiya ito. Hindi ba siyang ina ng anak ni Mr. Hanson? Siya nga, hindi ako makapaniwala na pinatulan siya ni Mr. Hanson. Look at her, ang laki ng pilat sa mukha. Sigurado ako na hindi siya gagaling sa mayamang pamilya. Wala man lang pagpaderma. Pinisinisam ang kamay ko na makitang pagkainis sa mukha ko. Huwag mo silang pansinin. Sigurado ako na hindi lang nila matanggap na natalo mo sila at nanalo ka. Karamihan kasi na nagbulong-bulungan ay katulad kong contestant. Tumango ako't kumiti kay Sam. Tama siya, mga inggit lang sila dahil nakuha kong lahat ng award. Matagal kaming nag-usap ni Sam, hindi namin namalayan ng oras. Kung hindi pa kumulo ang tiyan ko, hindi ko pa mapapansin na almost lunch na pala. Gusto mong sumama mag-dinner sa amin nila Zaf? Umiling to, maybe next time na lang. May lunch meeting ako ngayon. Sa susunod na lang basta libre mo ha. Hindi ko alam na buraot ka pala, Sam. Biro ko na ikinatawa nito. Pagkatapos ito magpaalam ay nagtungo ako sa restroom para maghugas ng kamay. May mga harina pa kasi ito. Pero napasinghap ako nang biglang may humigit sa braso ko. Gulat na gulat akong tumingin kay Lennon na ngayon ay napakadilim na mukhang nakatingin sa akin. Napalunok ako ng laway sa kaba para itong papatay ng tao sa dilim na mukha nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hinila kong braso ko dito pero hindi niya ako binitawan. Ano ba problema mo ha? Problema ko. Lalong nagdilim ang panga nito. Kitang-kita ang pag-iktingan ng panga nito sa galit.
Wala akong problema, Karil. In fact, napakasaya ko lately dahil kasama ko kayo ng anak nating dalawa. Ganun naman pala. Bakit mukhang galit to? Wait, masaya dahil kasama kami? Kasama ako? Tumikim ako. Aba, mukhang makakalimutin na yata ang lalaking ito na hindi si Maginda. Ang kamukha niya ko hindi si Karil. Ganun naman pala So anong pinuputok ng butsi mo? Tinuro kong pilat sa mukha ko. Hoy Lennon, mukhang nakalimutan mo yata na ako si Karil at hindi si Maginda. Nakasyabu ka ba? O malabo ng mga mata mo ngayon? Of course, I know who you are. O ganun naman pala. Kung ganun, bakit ang init ng ulo mo? Because I'm jealous, shit. Nagbukas sarang labi ko. Jealous daw? Hindi agad ako nakabawi sa sinabi niya. Tingnan siya na parang tinubuan ng 10 sungay sa ulo. Lumuwag ang hawak nito sa braso ko. Hindi nakaligtas sa mata ko ang mga tenga nito't pag-iwas ang tingin na parang nahihiya. Hindi ko naisip na gawin kang baby maker katulad ng inakala mo nung nakaraan. I won't do that to you, Karil. I said that because I want you to be my wife. The mother of my children. That's a different one. Tura nito nang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. May lamlam sa mga matang tura nito sa kabila ng hiya. Come back to me, my queen. Please, I'm begging you. Hayaan mo akong bumawi ako sa inyo ng anak natin. Nangangako ako sa iyo na hindi na ako magiging gago sa pagkakataong ito. Samang dagdag nito. Wala sa sariling nakatingin lang ako sa kanya. Pinoproseso pa rin na utak kong mga sinabi niya. Gusto kong sabihin na nabibingi lang ako. Na epekto lang ito ng pagod ko. Na baka ito lang ang gustong marinig ng tenga ko. Pero nang makita kong sensiridad at nakikiusap nitong mga mata ay alam kong tamang narinig ko. Hindi ako nabibingi lang. Come back to me, my queen. May kung anong pakiramdam na gumapang sa puso ko. Palagi kong sinasabi na hindi ko na siya mahal at naka-move on na ako. Nakinalimutan ko na siya simula nang matauhan ako. Pero ano tong pamilyar na pakiramdam sa dibdib ko? Karil, tawag nito sa akin nang pumiksi ako. Dahilan para maalis ang kamay nito sa braso ko. Please Lennon, tigilan mo nga ako. Kung taktika mo to para makuhang anak ko, nek-nek mo ulit. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa custody sa susunod. Sa ngayon, wala akong lakas para makipag-argumento sa'yo. Pagod ako. Dali-dali ko siyang iniwan. Baka kung ano pang flowery words ang sabihin niya. Busit na unggoy na yun. Akala yata madadala ko sa mga sinabi niya. Sigurado ako na sinasabi niya lang ang mga yon sa akin dahil hindi natuloy ang kasal nila ni. In short, sa akin siya gaganti ha? Anong akala niya sa akin? Uto-uto? Gagawing asawa't ina ng mga anak niya? Pagkatapos ay iiwan niya ulit ako? Buti sana kung ganun lang. Paano kung kunin niya sa akin ang mga magiging anak namin? Mahina akong tinampal ang sarili ko. Mga anak talaga, Karil. Naisip mo pa talaga na magkaroon ng mga anak sa lalaking yon. Pagkarating sa restaurant kung saan kami kakain nila Neri ay nag-order agad ako. Nasa itaas pa kasi sila kasama si Mags. Nalukot ang mukha ako nang makita si Lennon sa entrance. Hindi naman siguro niya ako sinusundan dito. Naningkit ang mga mata ko ng tahaki nitong daan patungo sa pwesto ko. So, tama ngang hinala ko. Sinusundan ako nito. Ano na naman bang kailangan mo? May sasabihin ka pa ba? Tanong ko na umupo ito. Aba, daig pa nitong stalker. Kung hindi nakatitig sa akin mula sa malayo, nakasunod naman to. Let's talk about the custody while having lunch. Next time na. Kasabi kong kakain ngayon ng mga kaibigan ko. Tumiimang bagang nito. You invited Sam to have lunch with you? Kapag sa akin bawal? Paano nito nalaman? Sandali nga. Ano naman ngayon? Wala ba akong karapatan na pumili ng kasama kapag kakain ako? Please, Karil. Let me have lunch with you. I'm famished. I haven't eaten for 5 days. Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? Pangungonsensya nito. Nalaki ang mga mata ko. Hinintay kong bawiin itong sinabi pero wala akong makitang pagbibiro sa mga mata nito. 5 araw? Nababaliw ka na ba? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dapat wala akong pakialam pero hindi ko mapigilan na mag-alala dito. Siguro dahil kahit paano'y may pinagsamahan kami tama niya ng anak ko. Hindi ko inindan tingin sa amin ng mga tao sa paligid namin. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi nainis ako dahil pinapabayaan niya sarili niya.
Gusto ko ba daw siyang mamatay sa gutom? Aba, ang unggoy kinonsensya pa ako. Ang kapal talaga, ako nang umorder ng food para sa aming dalawa. Habang hinihintay na dumating ang order namin ay pinagmasdan ko siya. Ngayon ko lang napansin na tumutubo na ang balbas at bigote nito. Medyo humpak din ang pisngi nito at nanlalalim din ang mga mata. Pumayat ito ng konti at hindi ko malang ito napansin sa loob ng ilang araw naming magkasama sa suite nito. Siguro dahil sobra akong nag-focus sa contest at nanalo ng tanging nasa isip ko. Pumayat siguro to dahil sa pag-alaga kay Mags. Bigla kasing naging iyakin si Mags nitong nakaraan. Ayaw magpababa kay Lennon, gusto nito'y buhat lang ng ama dahil yata sa pag-alaga sa anak namin kaya siya nangayayat ng ganito. Ito na kasing gumagawa ng lahat ng pagkatulog ko. Pasensya ka na ha dahil kay Mags napabayaan mo ng sarili mo. Hayaan mo, uuwi na rin naman kami mamaya kaya ako na mag-aalaga sa kanya. It's my pleasure to take care of our son, Karil. Katulad mo, gusto ko ring alagaan si Mags. Gusto ko makabawi sa kanya ng mga panahon na wala ako sa tabi niya. Nakangiting sa dito na may kislap sa mata. Ditong nakaraan ko pa napapansin ang pagdaan ng kakaibang kislap sa mata ni Lennon. Mukhang masaya talaga ito na makasama ng anak naming dalawa. Hindi makapaniwala na tumingin ako kay Lennon. Na naubos ang in-order kong mga pagkain. Italian food ang gusto nito pero ngayon ay nakaubos to ng mga Filipino food. Halatang gutom na gutom talaga ito at hindi nagbibiro. Sa susunod kumain ka sa tamang oras para hindi ka nagugutom ng ganyan. Magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Nakaiwas ang matang sabi ko sa kanya. Walang ibang ibig sabihin yon. Nag-aalala lang ako sa kanya. Tungkol nga pala sa custody ng anak natin. Katulad ng sinabi ko, hindi ako papayag na may kahati sa kanya. Kaya imbis na hatiin ng mga araw sa isang linggo, kukunin ng anak ko bakit hindi lang tayo tumira sa isang bahay. Muntik na ako maglabas ng tubig sa ilong ko sa sinabi nito. Ano? Nahihibang ka na ba? Sumandal si Lennon sa upuan at nakingising tinignan ako. Maybe yes, Karil. Nahihibang ako dahil gagawin ko lahat para hindi kayo mawalay ng anak ko sa akin. So deal? Ayoko. Nasisiraan na yata siya ng ulo. Napanganga ako nang makitang napakaraming gamit sa tapat ng bahay ko. Parang may maglilipat ng bahay. Teka, kanino kayang mga to? Hindi ko naman natatandaan na nagpapaupa ako. Manong, sandali lang ho. Baka nagkamali kayo ng pinagdeliveran nitong mga to. Wala po ako natandaan na may lilipat sa bahay ko ngayon. Saka kung meron man dapat ay alam ko. Tumingin ang driver sa hawak nitong papel bago tumingin sa akin. Tama naman ang address na nakalagay dito, ma'am. Kung gusto mo tawagan mo na lang si sir, siya lang ang kausapin mo. Papunta na rin naman siya dito ngayon. 6 nito bago umalis kasamang 5 pahinante. Sir? Pagkalapag ko kay Mag sa crib ay nakarinig ako ng busina sa labas. Akala ko'y bumalik ang truck para kumpirmahin tamang sinabi ko kanina. Pero laking gulat ko na makitang isang malaking van sa labas. Mula dito'y bumaba sa Lennon na naka-formal attire pa. Suot ang dark blue na coat na pinailaliman ng white polo. Black pants at black leather shoes ay lumitaw ang nakakaintimida na aura nito. Mapababae man o lalaking kapitbahay ay napalabas pa ng bahay nang makita ito. Bumalik na naman ang ex ni Karil. Grabe, ang gwapo talaga niya, parang artista. Puri ng iba. Nagkabalikan na ba sila? Tanong pa ng isa. Mukhang nagkabalikan na nga sila. Mukhang sa kanya ang mga gamit na nasa labas. Iba't ibang komentong narinig ko sa paligid ko na kesyo magbalikan na daw kami kasi hindi ko natiis dahil gwapo. Normal lang na rumupok ako na nagmamahalan daw kami kaya nagawa naming patawarin ang isa't isa. Na wag na daw ako magpakipot kung sakali naligawan ako. Humawak ako sa ulo ko. Pakiramdam ko'y pumipintig ito sa galit ko. Kung gano'n ay sa lalaking ito ang mga gamit na nasa labas? Oo, nagsabi ito ng kondisyon pero wala akong natandaang pumayag ako sa gusto niya. Good morning, my queen. Nang gumuhit ng matamis ng ngiti sa labi ni Lennon ay nagsi-ayi ang mga kapitbahay ko. Animoy nanonood lang ng pelikula. Anong ginagawa mo dito? Sa pagkakatanda ko kasi, hindi ako pumayag sa gusto mo. Sikmat ko na imbis batiin to. Napasimangot ako na makita kung gaano karaming mga gamit nito. Balak ba nitong punuin ang bahay ko ng mga gamit niya? Nakalimutan mo yata na hindi man siya ng bahay ko. Balak mo ba kami patulugin sa labas ng anak mo?
Konting-konti na lang talaga at gagawin ko ng tinapay si Lennon. Lalo akong nainis na nagawa pa akong misihan ng loko. Actually, hindi ko naman ilalagay ang lahat ng ito sa bahay natin. Bahay namin na mewang ako. Anong bahay natin? Kailan pa kita naging housemates? Kumunot ang noo ko nang makita sila Manang at Jake. Ngiti-ngiti ang dalawa kagaya ng amo nila. Hindi ko magawang batiin sila ng batiin nila ako sa inis ko sa amo nila. Sumenya sa Lennon kay Jake at Manang. Nagulat ako dahil kumbay ang mga to sa mga kapitbahay ko at pinalapit ang mga to. Nalalaki ang mga mata ko na sinimula nilang ipamigay ang mga gamit sa mga kapitbahay ko. Nagkagulong lahat, nagunahan sa pagkuha. Nang tumingin ako kay Lennon ay tumaas ang kilay ko. Mukha na kasing nakakaawang ekspresyon nito ngayon na nakaharap sa lahat. Malakas pa itong nagsalita na parang sinadyang iparinig ang boses sa lahat. Nalugi na kasi ang mga negosyo ko, Karil. Inilit ng bangko mga ari-arian ko. Ito na lang ang natira sa mga gamit ko. I'm broke and nowhere to go. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala na akong ibang malalapitan maliban sa'yo. Tama si Mr. Hanson. Ibig ko sabihin ay tama si Lennon, segunda ni Jake dito. Pasensya ka na madam, pati kami makikitira na muna sa inyo ni Manang. Wala na kaming trabaho, wala nang pera si Lennon para pasahurin kami. Sana maawa kayo sa amin. Madam, maawa ka sana sa amin kahit kay Lennon na lang. Maawa ka sa anak ng ama mo. Kahit na demonyito yan at masamang ugali, ama pa rin siya ng anak mo. Sa maniwala ka o sa hindi, nagbago na siya. Huwag kang mag-alala, hindi kami magiging pabigat. Marami kaming alam na trabaho. Hindi kami magiging pabigat sa'yo. Handa na akong tumanggi na magsalita si Aling Tessie na may hawak na himas na malaking flat screen TV at refrigerator sa gilid. Yun naman pala, Karil. Hindi naman pala sila magpapabigat. Maawa ka naman sa daddy ni Mags. Wala nang mapupuntahan. Kung ako sa'yo, isang tabi mo na muna yung galit mo. Ang sabi nga nila, mas lalo na pinagpapaala kapag tumutulong sa kapwa. Saka hindi ba, kailangan mo ng mga dagdag na tauhan. Huwag ka nang humanap ng iba, sila na lang ang kunin mo. Makakatulong ka na, makikinabang ka pa. Tama si Tessie, nakakailang balik na yung mister mo, patawarin mo na. Segunda na kaibigan ni Slash, kachismisan palagi ni Aling Tessie. Oo nga naman Karil, maawa ka na. Nagmistulang relayista ang mga kapitbahay ko. Ginigate na mga ito na tulungan ko sa Lennon dahil nakakaawa. Napahawak ako sa sentido ko. Sumakit ang ulo ko sa ingay ng mga kapitbahay ko. Nagkagulo pa nang biglang natumba si Manang at mahilo. Lalong naawang mga kapitbahay ko sa mga to. Madam, kung ayaw mo kaming tulungan, hindi na namin pipilitin. Sige, aalis na kami. Napakalungkot na wika ni Manang habang bagsak ang balikat. Napalunok ako sa klase ng tingin ng mga kapitbahay ko. Kahit sila Nene at Ren ay sumasamong nakatingin. Mukhang lalabas pa yatang napakasama ko kung tatanggi ako. Tumikim si Lennon at tumabi sa akin. Pumapayag na siya. Teka, ano? Sikmat ko dito. Anong? Ang mata ko nang makbay ito sa akin. Bitawan mo nga ako, pumapayag. Thank you asawa ko. Sabi na nga hindi mo ako matitiis. Ano daw? Asawa? Anak ng tokwa. Matanggap na kayang muli ni Karil sa Lennon. Ngayon magkakasama na sila. Muli kaya ay maituloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.